Eto daw pong si Sara Duterte, bagsak daw ang EQ mga kababayan. Bakit mga kababayan? So sabi dito, basahin natin kasi nag-ingay etong si Sara na kung saan, di ba sinasabi niya hindi siya marunong magpatawad at hindi po siya nagpapaareglo. So sabi dito mga kababayan, kinundi na yan. Eto sabi nga dito, ayon sa Abante TNT, tunay na tabloidista yan po yung resibo natin BP Sara bagsak sa EQ, Akbayan Kong. Ayon daw doon. So sabi dito, kinundi na ni Akbayan Party List Representative Percival Sindanya si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pahayag nito na hindi siya magpapatawad. Bagsak ka na nga sa pamumuno, ang baba pa ng EQ mo. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Ayon po BP Sara, sabi nitong si Sindanya. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, eto tanong ko ulit sa inyo, yung mga nanonood sa atin. Dapat ba mga kababayan na taong bayan ang humingi ng tawad kay Sara? Dahil dun sa issue ng confidential funds. Press 1 kung sa palagay ninyo na dapat kayong humingi ng tawad. Press 2 kung hindi at hindi natin kailangan ng kapatawaran. Mga kababayan, hindi natin kailangan na humingi ng tawad sa kanya. Kasi unang-una, hindi naman natin kailangan ng kapatawaran itong si Sara dahil siya ang may dapat na humingi ng tawad sa mamamayan. Ayan mga kababayan, parang ang dating kasi, dapat kayo pa ang humingi ng tawad sa ating Vice Presidente dahil sa mga kinakaharap niyang issue ngayon na kung saan sinisingil siya ng mamamayan sa issue ng confidential funds. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ito daw. Iginitre ng mambabatas na hindi sila humihingi ng patawad kay Duterte, kundi ang nais nila ay mapanagot ito. Hindi kami humihingi ng pagpapatawad mo. Ang kailangan namin ay pananagutan mo, panagutan mo ang pandarambong mo sa kaba ng bayan at pag-abuso sa kapangyarihan at pagtataksil sa mamamayan, sabi nito mga kababayan. So yan ang dapat. Kasi unang-una, hindi naman natin kailangang humingi ng tawad. Wala tayong dapat ihingi ng tawad. Dapat nga, siya ang magmakaawa sa mamamayan. Dapat siya ang humingi ng tawad sa mamamayan. Bakit? Kasi mamamayan ang naging dahilan kung bakit siya naging vice-presidente. At trabaho niya na unahin ang interes ng taong bayan, hindi yung pangsariling interes, mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ito daw. The impeachment complaint is about the restoring dignity, transparency, and accountability in a public office. The people are not asking for the Vice President forgiveness. We are demanding her removal from office. Dagdag pa ni Sindanya. Yun naman talagang dapat mga kababayan. Hindi natin kailangan ng pagpapatawad ng Vice Presidente. Ang kailangan panagutan niya yung pandarambong mga kababayan. Di umano, doon sa 125 million pesos at doon sa iba pa na pera ng mamamayan na hindi po nila maipaliwanag. Yan ang tama. Kasi yung sinasabi niyang hindi siya marunong magpatawad, wag niyang hintayin na ang mamamayan ang hindi magpatawad sa kanya. Ano po kasi, ang nangyayari dito, interest na ng taong bayan yung nasasagasaan. The more na sinasabi, lalo na ng mga kaalyado nitong si Sara, na ayaw nila ng impeachment mga kababayan, the more na sinasabi nung iba, lalo na nitong mga taga-suporta nitong si Sara mga kababayan, na ayaw nila ng impeachment, walang pupuntahan yan, walang patutunguhan yan, the more na nagagalit ang taong bayan kasi interest po nila yung nasasagasaan dito, lalo na yung mga taxpayers na mga kababayan po nating OFW. Diba? So sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagbibigay, forgiving, giving. Yun yung sabi dito. And loving. Lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao, pero dahil ako ay Vice President, kailangan kong sabihin na yan ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad. Sabi pa dito, si Sindanya ang nag-endorse ng kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay Duterte noong Lunes. So ngayon kung titingnan po natin, tama itong sinasabi dito mga kababayan hindi natin kailangan ng kapatawaran ni Sara. Ang kailangan niya, panagutan niya, yung pananagutan niya sa mamamayang Pilipino. Ano po, kasi the more na iniiwasan niya mga kababayan yung issue ng confidential funds, yung 612.5 million
na perang hindi maipaliwanag kung saan napunta mga kababayan, the more na kailangan niyang kailangan niyang saluhin yung pananagutan nitong mga pera na nawawala at hindi maipaliwanag. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin, binatikos po ng mga mambabatas mga kababayan yung sinabi ni Sara na hindi siya magpapatawad. Dahil nga mga kababayan, yon ang kanyang pananaw sa kanyang buhay at umaabot pa nga sa punto na yung iba daw, yung dinadala pa sa hukay yung kanilang galit po sa ibang tao. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic natin about po sa impeachment nitong si Sara mga kababayan, kung ano nga ba ang possible na pupuntahan at kahantungan. Kasi may napapabalita pa na meron pa daw pong isang magpa-file ng impeachment laban po dito kay Sara at yung pangatlong impeachment complaint na yon na lamang ang hinihintay para magdire-diretso mga kababayan etong mga impeachment complaint at masuri at maimbestigahan na. Ano po dyan po sa Kamara. So ngayon, i-play po natin etong nakita nating balita galing po sa teleradyo. Secretary Ronald, good morning po from France. O France ba o somewhere in Europe pa? Former Secretary Ronald Llamas, dating Presidential Advisor for Political Affairs. Sec, good morning. Good morning po, sir. Good morning, Alvin, Doris. No, dito ako sa yung mga dyan yung mga team replay. Mamaya, yung mga team replay, play nyo kung sino yung pangalan ng senador. France. France Papunta pa ng rin. Vatican in a couple of hours. Ay, okay. Kaya, Eto, pakinggan natin to Magtitren na lang. Magtitren. Pero Alvin, saan ba nakakabili ng ganyang buhok? Ito? Ingit ako eh. Bagay sa'yo to. Mukhang bagay yan kay sir. Maganda eh. Tinan mo naman ang kapal, Oo nga. Oo, ingit ako eh. Pero sabi ni Doris kanina, may mga mobile daw sa labas ng ABS-CBN. Dadamputin na. Sabi ko wala po si Harry dito. at si Myra, Myla. Wala. Saka mga kababayan, ito singit ko lang alam nyo kanina, naghahanap ako ng mga balita na pwede natin mapag-usapan. Sakto mga kababayan, napanood ko yung video nitong si Roque at saka nitong si Panelo. Alam nyo kung ano yung dinidepensahan nila? Yung about kay Mary Grace Piatos. Napapansin ko lang mga kababayan, kapag ka pinag-uusapan ni si Mary Grace Piatos, bakit hirap na hirap idepensa yan ng mga kaalyado nitong si Sara? Ang lagi nilang sinasabi, kaya nga daw confidential funds yan kasi bawal daw malaman ng taong bayan. Yun ang lagi nilang sinasabi kapag ka ang pinag-uusapan ay si Mary Grace Piatos mga kababayan. Ganun ba talaga kabigat ang pangalan na Mary Grace Piatos mga kababayan, na kapag kayo ng pinag-uusapan, hirap na hirap yung mga kaalyado ni Sara na idepensa. Kahit si Harry Roque mga kababayan nahihirapan. Kasi ang sinasabi ni Harry Roque, kung kayo daw ay nanonood ng Netflix mga kababayan, nakikita nyo daw po sa Netflix sa mga pelikula na gano'n naman daw po talaga ang ginagawa ng ibang tao. Kasi nga daw po, yan daw po ay misyon mga kababayan. Na kung saan, bawal daw ipaalam sa taong bayan. Kaya nga daw po confidential. Tapos ito namang si Panelo mga kababayan, normal lang daw na yung ibang tao ay gumamit ng pangalan na hindi tunay. Kasi nga daw yung pera na kukuhanin is confidential funds. Napapansin ko lang, kapag ka pinag-uusapan si Mary Grace Piatos, masyado silang hirap na idepensa yan. Ganun ba talaga katindi ang impact mga kababayan, ang impact nitong si Mary Grace Piatos dito sa kampo ni Sara Duterte? Bakit? Dahil ba tuwing pag-uusapan yan, nahuhuli kayo? Pagpatuloy pa natin. Wala dito. Ewan ko ba ba't may mobile dyan? Anyway, anong basa mo? Uusad ba itong impeachment ba ito? Matutuloy ba tayo sa Senado o mukhang malabo? Katulad ng sinabi ko dati, medyo uphill ito, Alvin, Doris, no? Pero posible pa naman siya. Dahil nga sabi ko dati ay si Corona, yung impeachment ni Chief Justice Corona, unang impeachment para sa isang Chief Justice sa ating kasaysayan, nangyari din kasi yon Disyembre. Na-impeach siya December 12. No? Kaya medyo mabilisan din yon. Ganun din yung nangyari kay Erap Estrada. Diba? Nung kay Speaker Villar. Medyo napabilis. So, posible pa naman.
Pero numinipis na yung panahon. Kinakapos na yung oras. Kaya either mangyari yan next week o hindi na siya mangyari at all. So the crucial... dapat mga kababayan, etong impeachment na ito ay mangyari na dapat next week. Para ano? Para kahit papaano makahabol pa. Mga kababayan, para kahit papaano umabot pa. Yan po yung pinupunto dyan. Dapat next week mangyari na yan. Kung hindi yan uusad next week mga kababayan, possible na hindi na mangyari yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Crucial period is next week. It's gonna be do or die next week. Pag hindi yan nangyari next week, forget it. Hindi na yan matutuloy. Yes. Dahil ang proseso kasi niyan, i-consolidate yung dalawang impeachment complaint, aakyat sa Justice Committee, tapos ay after na several meetings, ay aaprubahan nila kung sufficient in substance and form. At pagbobotohan sa plenary. Pero syempre, palapit na yung Pasko, baka maubos na yung mga kongresista. Mga nagbabakasyon na yan kung saan-saan. No? At pero pwedeng pabilisin yan, katulad nung nangyari nung panahon ni Pinoy at nung panahon ni Erap, ay bumilis yan. Makakuha ka lang ng 30% na signature, aakyat na kaagad yan sa Senado. Di ba ang ginagawa ngayon mga kababayan ni Franz Castro, nangangalap na ng mga pirma ng kanyang mga colleagues, ng mga kasamahan niya sa Kamara. Ano po, kasi nga ang target nila, maka 1/3 man lang mga kababayan, dahil pag naka 1/3 yan, dire-diretso na po yan, mabilis na ang proseso niyan mga kababayan. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ni na Franz Castro at mga kasamahan niya, nangangalap na sila ng perma para sa impeachment nitong si Sara. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, hindi na kinakailangang iproseso sa Justice Committee at hindi na rin kinakailangan magbotohan sa plenary. Pero kung titignan natin, Alvin, yung mga latest developments, no, ay nagpa-fellowship yung presidente sa Malacanang. Hindi, dinner lang daw. Hindi naman daw pinag-usapan. Oo nga. Fellowship kumain lang daw. Kumain lang. Fellowship nga. Kung iti-text natin at face value yung sinabi ng presidente, kantahan lang at saka kainan at kamustahan. Pero merong nilabas na statement Kung nakita nyo, Doris, Alvin, iba statement of support para sa mga bumabanat, nagte-threaten sa presidente. Malinaw naman kung sino yung nagte-threaten, di ba? Si Doris yan Ay, ako, hindi Si Wilma ako si Wilma. Diba? Hindi naman ikaw kayo nagte-threaten Kaya malinaw naman kung para saan yung statement na yon. At mukhang una, hindi naman binawi ng presidente yung sinabi niya last week, yung kanyang reservation sa impeachment. Pero at the same time, hindi naman niya inulit yung statement para pagsabihan, para diinan yung Kongreso na wag nang talakayin yan, no? Saka mga kababayan, yung sinabi kasi ng presidente, opinion niya po yun. Sa kanyang palagay. Mga kababayan, wag nang pagtuunan ng pansin eto nga si Sara kasi wala ngang kwenta mga kababayan. And then mga kababayan, kung makikita nyo naman, hindi naman pinagbawalan ng ating presidente yung mga gustong mag-file ng impeachment laban po dito kay Sara. Kung sa kanya lang, kung siya lang ang tatanungin, wag nang pagtuunan etong si Sara. Pero wala siyang sinasabi na pinagbabawalan niya yung mga kababayan natin na gustong mag-file ng impeachment laban dito kay Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, that in itself is a political statement. No? Pero kung pwede naman niya sinabi doon sa fellowship na yon, ulitin ko, tigil nyo na yan. Tama. Wala namang ganong nangyari. Dapat i-reiterate kung talagang seryoso. Wala namang reiteration. Wala mga kababayan, kasi ang sinabi lang ng ating presidente about sa impeachment na yan mga kababayan, yun lang yung isa. Yung about sa kanyang interview mga kababayan, yung ambush interview niya, na kung saan sinagot niya yung about do sa impeachment na isyong yon. Na kung siya ang tatanungin, wag nang pagtuunan ng pansin etong si Sara mga kababayan. At yan naman din ang dahilan kung bakit magkakaroon ng rally ang INC mga kababayan, at inannounce nga nila sa Net 25 noong nakaraang araw kung saan gusto nilang suportahan yung opinion ng presidente mga kababayan dyan po sa issue ng impeachment nitong si Sara. Ano po, so ngayon, ang mahalaga dyan, suportado pa rin ng Iglesia ni Cristo ang ating presidente. Mga kababayan, yan naman yung mahalaga dyan, at suportado ng Iglesia ni Cristo ang katahimikan at kapayapaan
dito po sa ating bansa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya, baka yung fellowship na yan, baka maging Fellowship of the Ring. Alam niyo yun, yung Lord of the Rings, di ba? Yung Fellowship of the Ring, lumusob kay Sauron. Di ba? Pero hindi ko alam kung sino yung Sauron ngayon dito. Baka alam nyo. Yung ikaw talaga, Secretary. Teka muna, pero kung ang endgame ay matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte, realistically speaking, may number ba sila? Kasi ang kutob ko, kaya ang presidente ganyan ang stance, wala silang bilang sa Senado. Pero, tama ka, Alvin. Pero nung nangyari din yung impeachment ni Corona, wala rin bilang sa Senado eh. Tama! No, ang tansya ko nga nun, baka less than 10 eh. Eventually, nung nagkaroon ng botohan, 20 yung bumoto for conviction. Kaya nga, yung isang religious group na nag-threaten mag-mobilize ngayon in support of the president ay medyo nagalit sa ilang mga senador na nag-commit sa kanila na hindi i-impeach si Corona. So, depende yan, Alvin, no? Kung kukunin nila si Doris to negotiate sa mga senador, tingin ko kakayanin, no? Dahil very powerful yung incumbent president before the midterms. After the midterms, medyo mahirap na eh. Dahil after the midterms ay yung kailangan ng mga kongresista, yung kailangan ng mga senador sa presidente para sa eleksyon ay hindi na kailangan. At ikalawa, kung yung vice presidente na i-impeach. Kaya nga mga kababayan, kung ako tatanungin, ito na yung pinaka-perfect timing para ma-impeach etong si Sara. Yung sinasabi nilang walang oras mga kababayan, kaya lagi nating idinidiin dito na kapag ka gusto may paraan. Kasi nga mga kababayan, ito na yung panahon kung saan pinaka-perfect para ma-impeach etong si Sara. Bakit? Dahil pagkatapos ng eleksyon mga kababayan, let's say tapos na ang eleksyon, malabo nang umusad dyan. Kasi nga, hindi na naman pure electionist yung mga senador. Mga kababayan, hindi na nila kailangan magpakita ng gilas sa mata ng publiko. Kaya nga kung titingnan natin, ngayon mas maganda na pag-usapan yung impeachment ni Sara at ngayon mas maganda na umusad. Kasi nga dito natin makikita kung sino ba yung senador na para sa mamamayan talaga. At kung sino yung senador na para talaga kay Sara. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ay nagna-number 2 or number 1 sa survey, kahit bumababa siya pero mataas pa rin, baka after the midterm, sa kanya na uli bumalik yung mga politiko dahil ang concern na nila yung 2028 election. Tama. Gusto na nilang i-secure yung kanilang political future. So, kaya in a way, magiging lame duck na yung presidente. Kaya either magka-impeachment ngayon or wala ng impeachment. Opo. So, Sek, hindi pala yun parang pag nagbibilangan tayo, mga ordinaryong kababayan natin, kahit kami, ito, pro yan, pro Sara yan, ito, hindi siya ganun kasimple. Nag-iibang anyo ang mga senador somewhere along the way. Ay, shoutout po kay Ma'am Merly Watson ha. Thank you po sa pakape. Keep up the good work. Merry Christmas, Jake. Oy, Merry Christmas din po sa inyo ha. Maraming salamat po, Ma'am. Tama, Alvin. Una, baka makumbinsi sila ng articles of impeachment. Baka meron naman silang paniniwala sa isang higher purpose. Pero usually, kakaunti lang yung mga politiko na may ganyang klaseng sense of higher purpose. Kumbaga yung para sa bayan, kumbaga yung para sa kinabukasan, sana mas marami pero kakaunti yan eh. Kaya malaking bahagi ng kumbinsihan dito, ano ba yung kanilang interest? What's in it for them? No? Yun. What's in it for them? Yun ang keyword doon. So we're talking of concessions here. Articles Kasi dito sa totoo lang mga kababayan, dito sa issue ng impeachment ito, lalabas lahat ng interest. Ano po, kasi yung mga senador, lalo na yung mga re-electionist, yung mga congressman na re-electionist mga kababayan, ngayon sila magpapakitang gilas at ito yung pinaka-perfect timing para maipakita nila sa publiko yung pagsuporta nila sa taong bayan. Kasi mga kababayan, unang-una, interest ng mamamayan yung pinag-uusapan dito. Nagtatanong ang taong bayan kung paano mapapanagot yung isang tao, yung isang politiko na hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. So ibig sabihin, interest ng mamamayan
yung pinag-uusapan dyan. So ngayon, kung yung senador na re-electionist, mga kababayan, ay papabor dun sa isang politikong yon na hindi maipaliwanag kung saan napunta yung pera na pinagkatiwala sa kanya, hindi susuportahan ng taong bayan yan. Malabo yan, mga kababayan. Pero kung yung isang senador or isang politiko may ipapakita niya na para siya sa bayan, para siya sa mamamayang Pilipino, dun siya makakakuha ng maraming simpatsya para iboto siya ngayong 2025 midterm election. Kaya nga, ito yung pinaka-perfect timing. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Anong mapapala ko dyan? Parang ganun. Oo. Well, parang gano'n na nga. Pero ayaw namang hatulan yung mga politiko. Siguro kung tayo ang boboto. At least sinabi ko na sa inyo. Yun naman talaga ang totoo, mga kababayan. Ano po, kung kay Sir Ronald Dalia, mas ayaw niya sabihin yung interest ng mga politiko, at least, syempre, prangka tayo, sinabi ko na sa inyo. Ngayon nila kailangan, mga kababayan, magpakitang gilas. Kasi hindi sapat, mga kababayan, yung basta lang sila mga kandidato tihingi ng boto sa ating mga butante. Dapat, mga kababayan, patunayan nila na karapat dapat ulit silang ibalik dyan sa Senado o kaya sa Kamara. Diba? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Doris, Alvin, ang iisipin natin ay pagharap pa natin sa agahan, pwede ba natin tignan sa mata yung ating mga anak na tayo ay boboto batay sa kanilang kinabukasan. Yun ang ating batayan, yung higher purpose. Pero duda ako kung gagawin yun ng mga politiko natin At least karamihan. No? Kaya lalo na ngayon, no? Nag-send na ng feelers yung presidente. Nung tinanong siya, malala nyo, tinanong siya, may pag-asa pa ba na magkabalikan? Anong sabi ng presidente? Never say never. Pero sinagot ng Vice President, no? Merry Christmas sa inyong lahat. Sa Pasko ay nagmamahalan tayo. Pero sorry, nagbibigayan. Kasi hindi nakakalimot Ako hindi nagpapatawad hanggang hilingan. No? So, ibig sabihin, wala nang tsansa na magkasundo pa yung dalawa. Kasi unang-una ang ating Vice Presidente hindi po kasi marunong magpakumbaba. Mga kababayan, after ng lahat ng ginawa niya kay PBBM, pangaalipusta sa dating presidente, mga kababayan, at gustong pagpugot ng ulo ng presidente, talagang hindi po katanggap-tanggap yon. Kaya nga, mga kababayan, hindi rin natin masisisi si PBBM nung natanong siya kung may tsansa pa ba na magkasundo sila ni Sara. Hindi natin masisisi ang presidente kung ang sagot niya, mga kababayan, never say never. Kasi wala na nga. Ano po, lalo na't ayaw magpakumbaba ni Sara at mahirap daw siyang maareglo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So gaganti ang mga yan after the midterms. Tama. Survive. Alright. Hindi sila yun, 100% sure ako, gaganti ang mga yan. Okay. Kahit hindi sabihin ni Vice President na hindi siya nakakalimot at hindi siya nagpapatawad, tingin ko gano'n naman yung personality niya talaga No? Tingin ko naman si Doris kaya magpatawad Parang hindi. Ay, hindi. Ano din Farmer ako. ito. Farmer ako, nagtatanim din ako ng galit. Ay, nako, katakot. Hindi. So maliwanag, mga kababayan, ang tsansa lamang nitong impeachment na ito ay hanggang next week, mga kababayan. Kung ito hindi uusad next week, malabo nang mangyari ito. Yan yung basihan dito, mga kababayan, ng isang political analysis na si Sir Ronald Aliamas. Kung ito pag-uusapan pa next week, gugulong ito next week, may chance na magdire-diretso po ito. Pero kung hindi na ito, mga kababayan, mapapag-usapan next week, ibig sabihin, wala na po yan.